Magandang gabi po sa lahat. Ito po si Dr. Toto Bunyog Kausing, engineer na, doktor pa. At ako po'y dating abogado na natanggalan ng lisensya dahil lamang sa pagkikipaglaban sa korupsyon. Kumbaga, kung sino pa ang lumalaban sa korupsyon ay siya pang pinaparusahan sa nangyaring ito. At ang aking korupsyon na nilabanan ay naipakita ko sa pamamagitan ng resibo na binigay sa akin ng isang store, Takrong Fitmart Mall, na pinagbilhan ko ng mga items na katulad ng mga items na nakalagay sa binenta nila sa DSWD. Ang nakalagay sa DSWD na resibo ay 515 pesos and 40 centavos. Ang nakalagay sa aking resibo ay tanging 270 pesos and 50 centavos lamang. So mahigit na 200 pesos ang lamang. At kung idadagdag mong tuyo, halos 310 pesos lamang as against kontra sa 515 pesos and 40 centavos. So, ilang milyon ang binili nila ay 1,143,120 packs. So, kung kikita ka ng piso, milyonaryo ka na. Kung kumita ka ng 200 pesos kada isa, times million, edi 200 million plus. Kaya computation ko, 226 million. At ang mga inakusahan ko rito na nangutong sa pamamagitan ng pag-overpay sa pagbebenta dahil sinamantala nilang emergency sa pagbibili ng pagkain para po sa mga bakwit na Maranao sa Marawi City sa kasagsagan ng Marawi Siege, gera ng pamahalaan laban sa mga mauti terrorists. So, dahil yan, kinasuhan ko si dating Congressman Dinand Ledesma Hernandez kasama ang kanyang kapatid na siyang may-ari ng Tacorong Fitmart Mall na nag-supply. Ang pangalan niya Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Kasama po ang regional director ng DSWD na si Bay Isurahayda Tanggultaha. Kasama rin ang kanyang accountant na si Rohaifa Kalandaba at ang kanyang Bids and Awards Committee officials na pinangungunahan ng chairman nito na si Jakia Ilaw, si Emerita Q. Dizon na kanyang vice chairman at yung kanyang alternate member na si Muhammad Fayez Zarif. So dahil doon, gumawa ako ng reklamong plunder at pinablis ko muna sa Facebook ko noong January 19, 2019. At bago ko sinampa sa ombudsman noong January 31, 2019. Akalain mo na dahil lang daw sa pinablis ko na hindi ko pa at hindi ko lang daw sinampa. Anong yun kung hindi malaman ng publiko? Yan ang katwiran ng Supreme Court, mali daw yun. So, tinanggalan nila ko lisensya. Pero at least, the shortest way is I was stripped of license, nakunan ako lisensya, tinanggalan ako lisensya dahil sa pagkipaglaban para sa pera ng bayan. Okay, ang ating topic po sa ngayon ay isa naman mga pang-sasamantala ng kanilang kapangyarihan, pang-abuso ng kanilang kapangyarihan at dahil dito kumikita sila. Pero bago tayo tutuloy doon, ay nais ko munang ipakita yung isang abogado na tinanggalan ng lisensya ng Supreme Court. Tinanggalan ng lisensya ng Supreme Court dahil binigay niya ang 60 million na pera ng kanyang kliyente doon kay dating Senador Leila De Lima noong 2016 para gamitin ni Senator Leila De Lima daw sa kampanya. At ang abogadong ito, ang kanyang kliyente po ay mga kliyente niya na dahil po sa right of way na kiniklaim sa DPWH. So dahil daw si Attorney Demosthenes Texon ay nakakuha ng award mula sa DPWH ng 134 million pesos. At 134 million pesos ay 53 million lamang ang binigay sa kliyente. At tinabi niya yung the rest na nilagay pa daw niya sa kampanya ni Leila De Lima. Binigay niya 60 million. Anong rason bakit binigay niya si
Senator Leila de Lima ng 60 million. Totoo ba ito? Titingnan natin. Tapos, ang iba, maliban sa 60 million, ay ang iba binulsa niya bilang bayad sa kanya bilang abogado. So, 60 plus 53, binigay niya, that is 113. So, 113, 134 minus 113, that is 21 million. So, 21 million ang binulsa niya para sa kanya. So, ito po, sabi ng Supreme Court, ng IBP, ay guilty si Attorney Texon ng tinatawag na paglabag sa kanyang obligasyon sa Code of Professional Responsibility and Accountability. At inadapt ng Supreme Court ang findings ng IBP. Kasi sinabi to ng Supreme Court, if a lawyer fails to manage a client's money properly during and after the lawyer-client relationship, this is considered misappropriation. Hindi lang misappropriation pag nanakaw yun. If the lawyer does not return the money upon request, it is assumed that they have misappropriated the funds for their own benefit, thereby violating the client's trust. Sabi pa ng Supreme Court. The court press release said Texon asserted that the unreturned amount used to pay a PR man to expedite the case lacked supporting evidence. Ibig sabihin daw, yung hindi niya binigay na pera ng iba ng client niya ay ginamit daw yun sa pang-PR, pang-padulas para ma-release kagad ng DPWH ang pera. So, which is hindi hindi niya napatunayan kasi hindi niya binigyan ng hindi siya nagbigay ng patibay. So additionally, if this claim were true, kung totoo man ito, ay bribery yan. So sabi ng Supreme Court, ang mga abogado ay dapat hindi magbigay ng hindi pumasok sa mga illegal na advice at illegal na trabaho, kagaya ng bribery. Thus, the duty to account for their clients' funds and property must align with their obligation to obey the law. So lawyers must use their clients' funds only for lawful purposes. So marami po, kinalungkot ko katotohanan, hindi lang nahuli. Kahit yung mga abogado na nakikita nyo na mga sikat, akala nyo yung mga matitino, pero hindi ko lang ako magbabanggit kasi wala man ako ebidensya, kumbaga kwento-kwentuhan, sikat na mga abogado. Pero mahilig nananalo sa mga kaso dahil sa pagbigay-bigay. So iyan po ang mapait na katotohanan sa ating sistema ng hustisya. So siyempre mga judge naman na sinasabi na binibigyan, wala ka namang ebidensya na tumanggap sila. So iyan po ang istorya dito. So ngayon, kiniklaim niya dito na binigay doon ng pampadulas kay Leila de Lima, which is not proven. So ibig sabihin, ginamit pa yung pangalan ni Leila de Lima dito. At kung bakit binabanggit ko ito ay gusto ko lang ikumpara sarili ko, ako na disbar ng dahil lamang sa pakipaglaban para sa pera ng bayan. Ito namang isang abogadong si Attorney Texon ay na-disbar dahil kinukuha niyang pera ng kanyang kliyente. At pinakunwari niya na ginamit niya kuno sa bigay na padulas. Saan ka makakita ang padulas? 60 million pesos. Grabe naman, padulas na. At ginamit ko noon ni Senator Leila de Lima, which is hindi ko maniwala, na pangkampanya noong senatorial election noong 2016. So, okay? Gatso lang. Proceed tayo sa ating topic. Ang topic po natin sa ngayon ay guilty po talaga si Pasay Mayor Amy Calixto Rubiano at ang kanyang Vice Mayor na si Vice Mayor Del Rosario at ang kanilang mga konsihal, maliban lamang sa isang konsihal. Saan sila guilty? Na-guilty po sila sapagkat binigyan nila ng business permit ang mga pugo dyan. Alam na nila na bawal, pinagbawalan na ni BBM at binawi na ng PAGCOR ang lisensya. At kinansila na ng PAGCOR ang lahat ng lisensya ng lahat ng pugo sa Pilipinas. Binigyan pa ng Pasay ng Pasay City Council, pinirmahan, inaprobahan ng mayor na magkaroon ng lisensya ang pugo diyan sa Pasay. Pangatlong pugo na ito. Yung binigay nilang lisensya ito matapos na magdeklara na wala ng pugo by the end of December 2024. Akalain mo ginawa nila yun? Ano matawag mo sa mga tao, mga opisyal na ganun?
nagsasamantala ng kanilang kapangyarihan bilang mayor, bilang konsyal at bilang vice mayor na gumagawa ng batas. At akala ba nila, masasaklawan nila yung national law na nagbabawal? Kung national law dyan na sangkot ay yung national law para sa pagbibigay ng permit sa Pogo. At dahil sumigaw na at nagdeklara na si PBBM na hindi na siya magbibigay ng lisensya, ay dapat wala ng business permit. Akalain mo binigyan pa ni Mayor Amy Calixto Rubiano ng business permit? So, paano? Saan tayo pupunta niya kung ganun mga mayor natin? Actually, kung makita mo sa ating lipunan ngayon, ang mayor, kurakot. Ang vice mayor, kurakot. Ang gobernador, kurakot. Ang vice gobernador, kurakot. Ang konsyel, kurakot. Ang mga bukalis, kurakot. Mga congressman, pumipirma lang ng para impeachment, kurakot. Tatanggap ng 150 million, nakangiti pa sila sa mga palabas sa mga TV na nung nag-ipon sila sa Romualdez Hall, sa House of Representatives, nung araw na pinapirmahan sa kanila yung impeachment laban kay Sara Duterte. Sa totoo lang ako gusto ko ma-impeach si Sara Duterte. In fact, akong isa sa nangangampanya na matuloy impeachment. Pero kung ganito lang naman ang nangyayari, para maidiin lamang ang katarungan, para makuha mo halimbawa, para kang isang ama, yung anak mo ni-rape, at para makuha mo ang katarungan para sa anak mo na ni-rape, magbabayad ka pa ng pera doon sa piskal, parang ganun po nangyayari. Papayag ba tayong ganun sistema? O itong ginawa nila sa, masyadong baboy, binababoy na ninyo lahat. Hindi lang si Amy Calixto ang gumagawa nito. Marami pa ibang mga mayor, vice mayor, gobernador, vice gobernador. Grabe. Binibenta ninyo ang reclamation dyan sa Pasay. Alam ko yan. Hindi ko lang mabanggit-banggit pa sa ngayon. Pero ito, very clear ito, very clear. Nagpasa pa kayo ng ordinansa dyan sa Pasay City. At kung ordinansa, ibig sabihin yan, batas yan. Batas sa lokal. Ibig sabihin, nagpatapasa kayo ng batas. Amy Calixto Rubiano, mayor ka, ikaw ang pwede mong i-veto yan. Ibig sabihin, guilty ka po, mayor, kasi ikaw po hindi mo na-veto, hindi mo dinis-approve ang ordinansa na mag-authorize at na magbibigay ng business permit para sa mga pugo dyan sa Pasay City. Grabe ka. Ang tigas ng ulo mo. Ang kulit-kulit nyo. Sinabi ng bawal, binibigyan nyo pa ng Bayan ko dyan, mga Pasayino, para na rin akong taga-Pasay. Please lang, ang dami ng kasalanan na nilista ko dyan kay Amy Calixto Rubiano. Siya po ang kilabot ng mga bata sa Pasay. Ang mga bata, mga anak ng mga maralita sa Pasay na nakatira dati sa 2297 FB Harrison Street, na winasak ang kanilang mga bahay at mga bata ay wala na matirhan ng bahay. Hanggang ngayon po na nagsasalita ko ay andun sila sa mga kalsada, inuulanan. Wala kang puso, Amy Calixto. Dapat sa'yo kalusin na. Kung si Fernando pa magsabi, puno na ang salop. Kaya, ano nangyari dyan? Bakit pa kayo nagpalabas ng batas na lokal na ordinansa kung tawagin, na magbibigay ng business permit para sa Pogo? At ang Pogo na ito ay kamakailan lamang ay nilusob ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pangunguna ni General Gilbert Cruz at ng PAOK spokesman na si Dr. Winston Casio. Pasalamat ako, nakabalik na sa pwesto si Dr. Winston Casio. Natanggal siya sa pwesto dyan dahil nanampal siya ng tao doon sa Bataan, nung ni-raid nilang Bataan. Nakasampal siya sapagkat hindi niya mapigilan ang sarili niya na nakita niya ang kanyang ahente na babae na kasama nila ay inaalipusta ng mga tao na mga nahuli nila doon sa Bataan. Ang problema kasi, sinabi niya sa akin,
ang lahat ng mga pugo dyan sa Bataan ay pinoproteksyonan ni Gobernador Garcia. Kayo mga taga-Bataan, wala na ba kayong mapiling mag-gobernador dyan? Ibasuran yung mga Garcia dyan. Walang ginagawa niyan. Puro lang pangungurap yung ginagawa niyan sa Bataan. Lahat ng pugo dyan sa ngayon, mga pasikreto, mga striking force na mga pugo, mga guerrilla pugo, ang dami dyan sa Bataan. Kaya po, hindi lang po si Amy Calixto ang gumagawa ng ganito. Marami pa po, ang alam ko, iba-ibang lugar po. Yung mga pugo na nanggaling po sa Cavite, dyan sa Island Cove, ay kani-kanyang nagbuo-buo ng grupo na kukunti. Naghahanap ng lugar, usually mga hotel. Kukunting hotel, tapos upahan nila. At iset up nila ang kanilang makina. Ito ngayon nahuli yung sa Hyatt Hotel, sa basement ng Hyatt Hotel. Itong mga pugo na to na binigyan pa ng business permit ng Pasay City. Nalansag ng pugo, ng PAOK. Grabe naman kayo. So ngayon, ang nais ko lang siguro banggitin mo na dito is this. Ipakita ko po yung aking binlog noong January 8. Una kong binalita na ang Pasay City po ay kanilang gumawa sila ng tinatawag na ordinansa para mabigyan ng tinatawag na business permit ang mga pugo na nag-operate din sa Pasay. Okay? So, ang isang konsehal lang, isang konsehal lang diyan ang hindi pumirma at kumontra. Kaya lang wala siyang magagawa dahil isa lamang siya. At ang lahat ng mga konsehal diyan ay pumirma, kaya dapat lahat mo sila ay ikulong. Ang kasalanan ninyo sa ilalim ng criminal law ay paglabag sa Section 3E, Republic Act 3019, sa pagbibigay ng permit na hindi naman deserve. Bawal sa batas sa tagbigay ka ng permit, therefore, you have violated Section 3E. You have committed that crime described in or defined in Section 3E, Republic Act 3019. That is an act of giving unwarranted benefit to a party, which was pugo. Matindi kayo, dapat binilanggo na kayo. Mr. Casio, itatawagan kita. Ite-text ko lang kita na pwede isama mo ang kasong ngayon mismo habang nag-live ako, ite-text ko. Ite-text ko pa sa Dr. Winston Casio. Na dapat kasuhan ng Sir, please file cases of violation of Section 3E. Ang Section 3E po, pag nagsentensya ka dyan, hanggang 15 taon ang parusa. Ang pagbibigay ng unwarranted benefit o pagdulot ng sugat sa ibang tao na hindi niya deserve. Against the mayor of Pasay City. Vice Mayor Del Rosario, Vice Mayor, and all except one councilor. Except Councilor Wawi Manguera. Ayan, tinext ko na si Dr. Casio. Hindi ko ba titiis ito
Nag-utos ng inyong presidente na bawal na tapos bibigyan niyo pa ng business permit. Anong klase ka, Mayor? Bakit mo binibigyan? Ito ay over and above the dead body of Mangira, Councilor Wawi Mangira. Hindi ko sinasabi patay ha. Parang sinasabi lang na kahit ayaw niya, ay pinilit nila ni Amy Calixto Rubiano ang ordinansa na magbibigay ng business permit. Tapos hugasan yung kamay niya. Sabi niya, hindi naman ako niyan, wala akong kasalanan diyan kasi ang mga konsihal niyan ang gumawa ng batas na yan. Hay Diyos ko. Hindi po sabihin, hindi mo pwede sabihin na wala kang kasalanan. Kasi pwede mong i-veto, may veto power ka. Dapat ang lahat po ng batas na ginawa ng lokal ay hindi pwede maging batas o null and void kung tawagin o basura sa batas kung tawagin kapag ito ay lumalabag sa national law. National law dyan considered na nag-utos na si Bongbong Marcos na huwag ipatupad yung Pugo Law. Tapos, ano pang ibig sabihin nito? Ngayon, hanggang dyan na lang ha. At siyempre, tinatawagan ko rin ng ibang mga mayor. Ang gobernador dyan sa Bataan, tinatawagan ko rin. Yung gobernador, hindi ko kilala kung sino gobernador sa Bataan. Garcia lang alam ko ng apelyido na. Nagsumbong sa akin si Dr. Casio, Winston Casio, na pinoprotektahan ng gobernador ng Bataan ang Pugo dyan noon sa na ni-raid nila sa Bataan. So ganun po kabastos ang ating Pilipinas. Binabastos nila. So, ito, ipe-play ko itong January 8. January 8 po ay nag-vlog na ako na pinasa nilang ordinansa. Wala pang binigay ng business permit. Binalita ko na noon na pinasa ng Pasay City Councilors at saka Mayor ang ordinansa sa Pasay City na magbibigay ng permit sa Pogo. Ito, pakinggan ninyong aking binalita noon. January 8 yan. Hindi ko alam kung ito'y nanunubok oy kakampi. Ulitin ko lang. Kasama po sa mga ating topic ngayon. At least, kinikwento ko lamang ito. May kinalaman po ito sa mga bata na aking ipipresenta dito kasama po sa mga ating topic ngayon. Ladies and gentlemen, wala talagang kadala-dala itong pamahalaang ito. Hindi ko alam kung ito'y nanunubok oy kakampi ni BBM. At bakit naman? Ginawan pa ninyo, iyan ba ay sadya? O yan ba ay panunodya? Bakit kayo dyan sa Pasay City? Bakit ang inyong mayor at inyong mga konsyal? Bakit po kayo nagpasa ng ordinansa na magbibigay ng prangkesa sa mga maliliit na pugo? Bakit? Akala ko ba ay bawal na sinasabi ni BBM? Yan pala meron. Yung kausap ni Amy dyan, balita ko. Sabihin mo nga, Miss Amy Lacoste, Calixto Rubiano, yung mga kilabot na mga bata sa Pasay. Kilabot na mga demolisyon sa Pasay. Pakipaliwanag mo nga, bakit inaprobahan yung ordinansa? Patago, patraidor na pag-aproba ng ordinansa. Na tinatiming ninyo, oras na manalo kayo, sa after June, pag panumpa ninyo, siyempre malamang mananalo kayo. Pag panalo ninyo, magsisimula naman operation, package. Maliliit na pugo. Yan po ang gagawin nila. Pinakauna, matindi talaga mas matalino ang mga politiko sa Pasay. Kumpara mo sa mga politiko sa ibang lugar. Pero hindi ko rin alam kung ibang lugar ay gumawa ng diskarte din gano'n. Ang kausap nila dyan,
ay yung may-ari ng Double Dragon. Yung Double Dragon na department store makikita nyo dyan sa tabi ng kalsada, dyan sa EDSA Extension, Ross Boulevard. Pagpasok mo sa Mall of Asia, bandang kaliwa, yan, napakalaki yan. So, as if we have not yet learned. Kaya nga, sa ganito, ang aking tuloy na theme song na gusto kong i-dedicate sa pamahalaan ni Bongbong o BBM ay may bagong Pilipinas, bagong buhay, bagong bansa, sa bagong lipunan. Ay, bagoong talaga. Ay, wag nyo na nga ulitin, BBM, yung kanta Bagong Pilipinas. Alam mo, BBM, hindi ko alam kung sino ang nag-advise sa'yo. Bakit mo ni-revive yung kanta na yan, na sira na yan? Marami na pong pinatay yan. Libo-libo na pong Pilipino pinatay ng kantang binuo dyan ng tatay mo. Yung Bagong Pilipinas yan. May bagong silang, may bago ng buhay. Matagal na po yan. Sira na yun. Paulit-ulit sirang plaka na yan. Dapat baguhin mo. Pangit pakinggan. Sa mga kasing edad ko, pangit pakinggan yan. Kasi bakit? Umabot kasi kami sa panahon na iyan ang tugtog sa grade 1 pa lang ako. Magsasaludo, Panatang Makabayan, Inibog o Pilipinas. O, hanggang ngayon, hindi ko na-memorize kayo yun. Pagkakanta ng Bayang Magiliw, may memorize ko, pero lahat ng mga pupils, estudyante, pagdating sa ang mamatay ng dahil sa iyo, ang lakas-lakas. Pero pag yung gitnaan, umpisa na Bayang Magiliw, yan ang mga kabataan nung araw. Tapos pakantahin pa ng bagong lipunan. Kaya the vestige of the past should have been removed. It should not have reminded the Filipinos of today of how dark our yesterdays. Huwag na kayo magmagaling. Talagang maraming pinatay, mas marami pa kay Duterte ang pinatay ni Marcos Sr. Hindi alam ng mga kabataan ngayon yan. Sobrang dami po. At kung peke naman ito si Erwin Tolpo, peke ang US citizen, peke rin ito si Marcos Sr. Pinike niya ang mga gira-gira niya para makapagkakuha ng rason, maideklara na martial law. Ganun po nangyayari dito sa bayan natin. Kaya, kayo naman dyan, Amy Calixto, wala kang iniisip diyan para sa iyong mga constituents. Papa-re-elect ka pa ulit. Ang kapal naman ng mukha mo, sobrang kapal. Saan ka kumuha ng makapal na mukha? O ikaw naman, kaibigang Tony, Congressman, ano naman, moderate the greed of your sister. Grabe. Tapos, ang anak ninyo, patakbo nyo congressman o kung sino-sino, ang inyong anak ba nyo, gagawin nyo konsyal. Political dynasty pa rin, hindi nagkakaiba ang nandiyan na namamayani sa Pasay. Tumatakbo si Amy. Tumatakbo si Tony Calixto. Magkakapatid. Mayor si Amy, Congressman si Tony Calixto. Yan ang klarong-klaro na political dynasty yan. Kaya, sino ba sa Pasay ang tutulong sa akin ng magbibigay ng budget at sino ang pipirma sa Pasay? Gagawa ko ng disqualification case laban sa mga magkakapatid na Calixto, pati yung mga anak nila na tumatakbo. Kayo ang pipirma, akong gagawa ng kaso. Pero maghanda kayo ng pambayad. Ang babayad ninyo sa COMELEC, 10,500 kada kaso. Tapos, siyempre, may gastos pa sa papel niyan. Sabihin natin, mag-budget na lang kayo hanggang 25,000 pesos para kasya na lahat.
Manghanap ako ng mga abogado ng mga kaibigan ko at sila magtatayo na abogado para sa inyo. Hindi na ho kami manghingi dyan ng tinatawag na acceptance fee. Para lang yan sa bansa. Hindi para sa mga taong tinayuan na pro bono. Hindi. Para sa bansa. Kaya, yung mga taga Maynila dyan na nakikinig, yung mga taga Makati dyan na nakikinig sa akin, yung taga Quezon City na nakikinig sa akin, yung taga Las Piñas na nakikinig sa akin, yung taga Taguig, mga Cayetano din dyan nakikinig sa akin, yung mga taga Pateros, simulan natin sa Metro Manila at mga kalapit na mga syudad dito sa Metro Manila, kagaya San Jose del Monte. Oh, sino ba? Oh, challenge ko si Irene Bonita del Rosario. Oh, i-challenge ko sa iyo, bigyan mo ka muna ako ng filing fee, sasampa ko na disqualification kasi alam ko tumatakbo na mayor diyan si Congresswoman Rida Robes. At tumatakbo naman na congressman, papalit sa kanya yung kanyang asawa na si Arturo Robes. Kailangan sampulan natin. Ang tanong, mananalo ba yan? Sagot, malaki ang chance ko, I never lose hope. Malaki ang chance ko na mananalo. Ano pong basihan ko? Na anti-political dynasty. Kasi sinasabi po, ganito po sa ating konstitusyon, pinakamataas na batas sa Pilipinas. Nagsasabi, Section 26, Article 2 of the 1987 Constitution says, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Katwiran na mga yan, wala namang batas eh. Kaya tumatakbo kami. Parang si Erwin Tolpo at si Ben Tolpo. Wala namang batas eh. But if a law comes along, then we will abide by the law. Katwiran ng mga bobo yan at saka mapagsamantala. Wala silang ibang maisip na creative na dahilan. Kung sino man ang makarapit na lungsod, Malolos, o Antipolo City, ano pang malapit na lugar? Marikina City. Tatakbo si Teodoro, congressman, pero dinisqualify siya ng Comelec. Laban kay Coco Pimentel. Tatakbo ang misis niya, mayor. Ganon din si Kimbo. Tatakbong mayor. Tatakbo din natang si Miro Kimbo, yung husband niya. Ay, what future will our country get if we have people who are educated but yet defeated by their greed? Dapat ibigay nyo na sa iba na wala na tuloy equal access sa public service. So anyway, basahin ko Team Manguera o Team Wawi ito ha. Ang kailangan ng Pasay para sa ikabubuti ng Pasay sa pumumuno ng ating bagong mayor, Wawi. Malamang manalo si Wawi. Alam mo bakit? Alam mo ba bakit, Michelle? Kasi katunog ni Piwi, di ba? Mayor si Piwi, Wawi. Naku, ito yung nag-reincarnate. Parang nabuhay si Piwi sa katauhan ni Wawi. Oh. Vice Mayor Bong Tolentino, Congressman Oni Bayuna. Oh. Yan, mas suportahan ko to. Ang akin pong advokasya sa ngayon, nasaktan pa ako, umiyak ang aking puso nung nakita ko yung mga bata na dinimuli sa mga bahay na hindi man lang inaruga, hindi man lang binigyan ng gatas at kinuha pa yung kanilang mga damit, ang kanilang mga notebook sa kanilang pag-aaral ay kinuha pa na. Kanina mayroon na naman ginawa kasi natagpuan na naman sila sa kalsada. Hanggang ngayon po na nag-uusap tayo ay doon pa rin sila sa mga kalsada natutulog. At hanggang ngayon po ang iba ay nagtitinda para na mabubuhay sa kalsada. Ngayon, ang ginagawa naman nila, sinusugo ang kanilang mga utusan na wala ring konsensya at kanila itong kinukuha ang mga damit, ang mga ballpen, ang mga notebook, ang mga lahat ng mga binibenta na kinukuha. Makatwiran ba yan? Kung makatwiran yan, legal ba yan? Kung legal ba yan, maka-Diyos ba yan?
Asan ang Diyos sa inyong mukha, sa inyong mga mata, sa inyong mga isipan? Saan ba kayo nag-aral? Saan ba kayo lumaki? Pagpalitin natin ang sitwasyon. Kayo nga naman ang mga dyan. Gagawin, gusto nyo ba gagawin sa inyo yan? Tapos, patraidor kayong bubuhayin ang pugo sa Pasay. Inutos na ni BBM na wala ng pugo, tapos inyong bubuhayin nyo. Oh, yung pugo na pinakauna na ni-raid ng PAOK, andyan yung sa William Street. Malaking pugo. Yung pugo na building dyan ay nakumpiska na yan ata. Kung nakumpiska ba yan, kailangan gawawa kayo ng paraan. Sana kung manalo ito si Wawi. Kung manalo ka, Wawi, manalo ka, Bong Tolentino, kung manalo ka, Oni Bayuna, please lang, gumawa kayo ng hakbang, tulungan ko kayo sa mga legal na hakbang, kung paano gagawin, at kukunin yung pogo na mga building diyan sa William Street, sa FB Harrison, at gagawin yung ospital sa District 1 ng Pasay. Kasi may ospital naman sa kabilang distrito, yung Pasay General Hospital. Yun ang ospital na nakikita ko na pinakamarumi sa buong Pilipinas. Saan ka makakita? 5 stories ang ospital. Ginagawang bodega, 5th floor, 4th floor, 3rd floor. Ang dami-daming mga Pasayino na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng gamot. At bakit hindi mo ibuhos dyan ang budget sa ospital? Amy Calixto, Lacoste, Robiano. Oh. Ako naasar ako eh. Kita ko ito, ordinansa ito ninyo ng budget ninyo. Ang budget ninyo po ay 9 billion 350 million. Ang malaking pondo ay nilagay sa Office of the City Mayor, 557,798,266 pesos and 45 centavos. Tapos, sa ayuda mo, tumatakbo 800 plus million sa Bakatwid. Dinagdag mo ayuda, dagdag mo sa budget mo sa yung opisina, mahigit 1 bilyon ang iyong pondo. Pagkatapos, ang ginagawa ninyo, kinukurap nyo mga judge, kinukurap nyo ang mga pulis, kinukurap nyo ang mga piskal, kinukurap nyo ang mga public attorney's office. Bakit ko nasabi? Bakit mo pa sila bigyan ng allowance? May mga sweldo, yan ang malalaki sweldo niyan. Igastos nyo lang ito sa mga tao sa Pasayino. Ang isa pag nakita ko dyan, tingnan nyo, umiiyak talaga ang puso ko. Makikita ko yung mga bata, mga anak ng mga magulang kung saan nakatira doon sa dinimulis, mga sinirang mga bahay. Bali wala lang sa kanya. Hindi ko alam kung saan ang puso niyan, kung sa ilalim ba ng kanyang paa? O kung may puso o wala. Tinitingnan kong budget ninyo eh. Gawa ng budget nito, mga swapang ang gumawa nito. Kasi panay ayuda. Akalain mo ni mayroon ng akap, ayuda? Meron din kayo. Mamimigay si Romualdez, mamimigay din kayo. Anong klaseng gobyerno ito? Naasar na ako. Ang mga politiko ngayon, napipiling nila, nasusukat ang galing ng pagiging politiko. Saan? Sa paramihan ng pagbibigay ng ayuda. May nabalitaan pa ako dyan. Yung tao ni Amy Calixto Lacoste Robiano ay lumapit diyan sa kapitana ng Barangay 159 sa Pasay para magpaalam
na mamimigay sila ng ayuda na tig 500. Na ang tawag ng ayuda ay EMI. Ano yung EMI? Pangalan mo yun, di ba? Pangalan mo yun, di ba? Ha? Mayura Lacoste? Bakit mo ipangalanan ang ayuda sa iyong pangalan? That is vote buying. Out and out vote buying. Nakaririndi. Grabe kayo. Mamimigay tig 500. Pagkatapos, yung kapitana nilapitan, sinabi, pag-usapan, isangguni sa buong baranggayan. Ang problema nito ni Amy Calixto, taga-barangay 159 din siya. Hindi niya makontrol ang kapitana ng 159. Gusto niya diktahan. Alam mo anong ginawa? Nagsampa ng kaso sa Office of the Mayor, yung DSWD officer na inutusan na magpapaalam na maggagamitin ang gym ng barangay, mamimigay sila ng tag 500 na EMI. Vote buying yan eh. Bigay-bigay pa kayo ng EMI. So, anong nangyari? Akalain mo, sinampahan yung babae, nagsinasabi sa, "Oy, hindi na po ako kapitan, kaya hindi nyo ako masakop para kasuhan." Bakit? Ang naging kapitan na pala, yung mister niya. Kaya wow, mali. At saka, kapitan, yan, itanong mo sa mga abogado mo, Amy Calixto. Kung talagang nagkamali ang isang kapitan, ikasuhan mo yung kapitan, dapat may personal na alam ang kumakaso, ang gumagawa ng salaysay, base sa kung anong ginawa ng nilireklamo. So, ginawa nila, yung inutusan nila na DSWD officer, nagsampa ng reklamo. Saan? Office of the Mayor? Anong klase? Tingnan mo po sa batas, Republic Act 7160. Ang kapangyarihan sa pagpaparusa, sa pagdidisiplina sa mga barangay kapitan ay nasa kamay ng City Council, hindi sa kamay ng Mayor. Grabe ka. Ang tawag ko dati sa Pasay General Hospital, Patay General Hospital ang tawag ko dyan dati. Nung ako ay editor pa ng People's Tonight kasi maraming patay dyan. Kulang-kulang ang gamot, kulang-kulang ang doktor. Ngayon, nung huli, nakita ko mga litrato. Ang litrato niyan, yung 5th floor, bodega. 4th floor, bodega. 3rd floor, bodega. Ang dami-dami nangangailangan ng mga pasyente ninyo. Imbes na hospital bed sa nilagay ninyo, ang mga basura na binubudiga ninyong nilalagay nyo. Tapos, yung nakumpiska na building ng Pugo dyan sa William Street Corner, F.P. Harrison, gawin nyo na rin yan ng hospital, Pasay General Hospital 2. Anong klase kayo? Anong klase pamahalaan kayo? Bakit binibigyan nyo ng primera na yung pangunahing priority, yung mga ayuda? Ang mga judge, ayudahan nyo pa yan. Ang dami, laki-laki ng pera, laki-laki ng sweldo ng mga yan. So, ako lang, binlag ko ito kasi nagulat ako. Akalain mo, City, ang lakas ng loob, magpapasa ng ordinansa, bubuhayin ang maliliit na pugo sa Pasay? Anong klase? Talagang capital, gambling capital of the Philippines talaga yung Pasay na yan, kailanman. Talo pang Pampanga dyan. Talo si Bong Pinida dyan. O ito ngayon, sariwain natin. Kagabi, marami namang mga bata ang nagrereklamo. Titingnan natin kung paano tutulong natin sa mga bata. Parang gusto ko kantahin
So anyway, para sa mga bata naman, stop ko Ay, naman nako. yan. Stop ko naman ang kuwan dyan. Anyway, ang Pugo lang tayo interesado sa ngayon. At least narinig nyo na ngayon na ang Pugo, ito pakita ko yung pag-grade sa Pugo para naman, para fair kay Amy Calixto Rubiano, ilabas din natin ang side niya. Ito pong side niya. Ang sinabi niya sa GMA7. Baka sabihin niya, bira lang tayo ng bira. Ayan. Amid proof of local execs, Pasay Mayor says Pugo activities not tolerated, not allowed. Binigyan nyo na nga ng ordinansa ng business permit. Kita mo, ang damit niya, ano pa, oh. Ano ba itong damit niya, ano to mamahalin ito, may pangalan ito. Hindi ko lang alam. Pasay Mayor Amy Calixto Rubiano screen cap from video on her official FB file. So, Pasay City Mayor Imelda Amy Calixto Rubiano said Thursday that the Philippine offshore gaming operator hubs are not tolerated under their jurisdiction amid an ongoing probe of local officials in the city. Pasay City has a zero tolerance policy towards Pogo operation. May permit na nga kami na kayo. Ordinansa na nga kayo magbigay ng permit tapos i-deny mo. Ay, grabe ka naman. She issued the remark after PAOK spokesperson Winston Casio said authorities are looking into the possible criminal liability of local officials amid recent raids in the city. Casio said they were investigating possible culpability of LGU officials, primarily those involved in the issuance mayor's permit. May mayor's permit na hulihan nila. Sino nagbibigay sino pumipirma sa mayor's permit? Alangan naman ng janitor. Business permits and licensing office certificates, binigyan din sila. Alangan naman ito magbibigay kung walang utos ni mayor. So according to the mayor, the city issued business permits to 13,000 establishments this year. She added that all these underwent thorough examination. However, Calixto Rubiano stressed that no business permits sabihin, nagtatanggi ka pa naman. May nakuha na nga kami na ordinansa na pinirmahan mo na magbibigay ng permit sa mga Pugo. Mas itatanggi mo. Ang recently, nahuli ng PAOK ang 14 na Pilipino at 6 na Koreano na nag-operate ng illegal Pogo dyan sa Pasay City. Ang isa sa mga Koreano na huli ay blacklisted alien. Sabi ni Casio, Winston Casio, ay hindi siya naman, tingnan natin sa ibang balita. Matindi talaga itong Pasay talaga. Ay, nako. Diyan na muna hanggang ngayon. Tama na. At least naibigyan na natin siya ng side. Tatawag na lang ako. Si Rosie, hello, Attorney Kausing, Gregory Babaran. Good evening po, Attorney Dr. Engineer Toto Kausing. William Takot, good evening, Dr. Toto. Pero yung nilabas ko na video ko yun nung January 8 pa, na nilabas ko na nagpasa ng ordinansa ang Pasay City na pinirmahan, inaprubahan din ni Amy Calixto na mayor doon na para magbibigay ng business permit sa mga maliliit na Pogo. At ang kausap niya rito yung may-ari ng Double Dragon na mall dyan sa tabi ng EDSA extension papunta sa MUA. Yung sa kaliwang building. Yan po ang kanyang patron. So, Christine Bueno, Maray na Banggi sa mga Bicolano, Mapia Bengi sa lahat ng mga Amaya Pabengi sa lahat ng mga kabalin ko. Naim Bagarabim, kada kayo amin sa mga kabsat ko. Dan Tilim, good evening, Toto Kausing. Lorna Makawili, gandang gabi. Johnny Francisco Martin, maayong gabi, sir. Elisia Elsa Godili, Godalye, good evening po. From Angat, Bulacan, ay mga okay. Sa mga taga Angat, Bulacan,
lagi kayong angat dahil katabi niyong Angat Dam. Philly Aguilion, hi po, matalino, matapang, ingat na palagi. Okay po. Jimmy Ario Pagita, magandang gabi po, Engineer Toto. Nancy Sinesa, tapos Sherry Andres, Emmanuel Gobrin, mabuhay ka, attorney. Tapos Cheryl Andres, Hermes Pulyoso, tapos Mary Grace Allen Barredo. May kalukuhan din yan si Mayor Amy Calixto, talagang maluka. Oh, mapagkunwari. Sunny Day, Miss Cheryl ha, kayo lahat ng mga naging kliyente ko diyan sa Pasay, wag niyo na iboto ito si Calixto Robiano. Okay. Okay, patapos na tayo, no? Elenita, good evening. Tapos Janet Te, Dennis Das, napaatras nga ako sir sa Sir Sani. Mayrim Pabilio, tapos buongiorno po, buongiorno sa mga Pilipino diyan sa Italy. Tapos bonsoir sa mga sa France, sa mga Paris, mga Pilipino diyan. Ang konbanwa sa mga Pilipino diyan sa Japan. Good evening, Engineer Toto, watching from Nabotas. Yun, sa lugar ni Jimboy Baltasar na pinatay ng pulis. Naalala niyo 'yon? Sunny Day, Dennis Das, Sunny Day, hakbang ng inklusyong Pilipino. Iboto niyo si Edeta Wawi Manggera. Yan, ini-endorse ko. Tahasang ini-endorse ko si Wawi Manggera. Magiging maganda ang Pasay sa kamay ni Wawi Manggera. Wawi Manggera, kasama siya ni Isko Moreno ng Manila. Pareho silang God First, Aksyon Demokratiko. Cheryl Andres, Sunny Day, tapos hakbang ng inklusyong Pilipino bilang ganti sa mga taga-Pasay na nanonood sa vlog ni Engineer Toto Kausing, iboto niyo si Team Wawi Manggera. Opo. Isama niyo si Bong Tolentino, Vice Mayor, si Oni Bayuna bilang congressman. Panahon na para talunin mo si Tony Calixto. Ang laki ng utang na loob diyan sa mga pamilya nyo, sa mga pamilya Trinidad at saka Bayuna. Wonder Mike, Cheryl Andres, Dennis Das, sino pa? Si Wang Buko, oh my God, Christopher Talabukon, maayong gabi, Engineer. Marilo Fabian, good evening. Cheryl Andres, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Buenos días, Fernando, Senyor. Music lover, si Cheryl Andres Hanbi, mayroon dalawa akong katulad na profile name. Hindi ako yun. Ay, ganun ba? So, music lover, Ma'am Marilo Fabian, good evening po, Sir Emel. Amor Nibal sa La Union, magandang gabi na Imbagrabim sa La Union. Ras Rose Yu, si Calvo Cunita, wala naman dynasty, di ba? Wala na si Cunita pero mayroon pa rin Cunita na patira na ubos na rin. Si Art Miniature, marhay na banggi sa mga Bicolano. Marilo Fabian, masama loob ko kay Erwin Garcia, you doc ang karapat-dapat na sa ating bansa para maging senador. Hindi bale. God sees us na katingin ang Diyos sa atin. Cheryl Andres, music lover, good evening. Pag-awaker na Imbagarbi, Bunyog, Dr. Engineer Toto Kausing, Pio Torrecampo, good evening, Attorney Engineer, Dr. Katotohanan Kausing and viewers. Music lover, Cheryl Andres, Marilo Fabian, sino pa? Si Toti Gabales, hallelujah, pang umayos na at umunlad ng Pilipinas, ang dapat nating iboto ay may espiritu ng Diyos, may pananampalataya sa Diyos at may takot sa Diyos. Hallelujah. Shalom sa Pastor Raila, sa kay Ernesto Lagramata, shout out diyan sa Washington, sa State of Washington, sa Seattle, sa Cheryl Andres, Calixto, yan political dynasty din. Tagal na nila sa Pasay. Music lover, Pastor Aurelia, Ferdinand San Juan, Mary Helen Panner. Ever since madumi ang Pasay, talagang marumi. Isa sa pinakamaruming lugar sa Pasay, sa Manila. Dennis Das, tapos sa Day, Pastor Aurelia, music lover, sino pa? Si Super Mamsi, behave mga katropa, I'm watching you.
Raket. Maayong gabi, Raket, diha sa Cebu. Raket, hello sunny day. Dennis Das, music lover. Sino pa? Ang dami Si Rafael Arsiaga, laganap na po ang korupsyon ngayon sa lahat ng local government. Bantayan ninyo ang lahat na mimigay, huwag iboto. Tanggapin ang binibigay. At iboto po ang lahat ng bago. At huwag iboto po ang sa linya ng DDS at linya ng BBM. Yan lang po ang pakiusap ko. Bahala na kayo mamili kung sino. Nagkukulit na naman kayo, Bing Liwag, di pa dapat magreklamo ay sa sandigang bayad. Ay ang judge kasi natin sandigan bayan, binabayaran niya sandigan bayan Engineer, nasampa niyo na po ang petisyon niyo kay Rich watching kay Rich. Pilitin ko bukas na may sampa Pero tapos na po. Ang ko na lang ipanotaryo ko na lang bukas. At ang problema ko si Mr. Cabalquinto, Felix Cabalquinto, ito na lang ang perma mong inantay ko. Hindi ka pa nakapagpadala ng iyong perma. Kung hindi, tatanggalin ko ng pangalan mo at isasumiti ko na bukas ang aming kaso at ang magsasampa ng kaso laban kay Erwin Tulfo ay Graft Free Philippines na pinangungunahan ni Attorney Calonge, no? Tapos engineer Marites Fabian, Dennis Das, sino pa? Rogelio Tapado, kaka. Sino pa? Ang dami. Anton. Wow, ang yaman kaya ng Calixto sa Pasay. D. Apostrophe. Exclamation point. Louie Gilas, alam na garapal na talaga mga Calixto sa Pasay. Jupiter Pluto, marhay na banggi. Double Dragon, parang Chinese Pogo. Opo, tama po kayo. Melody Abel Atienza. Masantos Yalabi, Sir Toto, Masantos Yalabi sa mga Pangasinense. Fernie Pinto, Anton, nag-promote po yung Calixto sa karirahan sa Batangas. Nag-sponsor ngayon ng karira ng kabayo. Grabe. Sugarol pa talaga. Jasmine Celso, Senior Bonsoir, Dr. Toto Bonyog from Montreal, Canada. Yun. Sa Montreal, French speaking pala dyan. Cheryl Andres, Mr. Sunnyday, Helen Bagyo, Naimbang Rabim. Tapos, sino pa? Pambansang Nanay Survivor. PM, sikat na sikat dati yung Pulis Pasay. Hindi ko lang kung negative o positive. Yan lang para muna. Ay buno po ang Bunyog Party List. Isa sa mga paborito niyong party list na totoong party list. Hindi ko lang mabanggit yung iba, pero Bunyog muna kaliangkwan nyo ang tirahin ninyo bago iba. Celso Mindanao. At saka, banggitin ko, huwag nyo nang iboto one rider party list. Inagawan lang dyan ang pwesto si Colonel Bonifacio Bosita. Niluluko lang ng mga ni Rods Gutierrez. Inagaw niya lang yung pwesto na yan. Ang yabang ng batang abogado na yan. Di pa English pa, sabi ni Duterte. I cannot understand you speaking floating English. Ay, para lang ko ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, huwag niyo boto. Pati si Ben Tulfo, bukas po, isasampa na namin ang petisyon para laban. Para huwag kumandidato. Pwede pa yung kumandidato. Si Erwin Tulfo. Kaya palitan natin siya ng isang mo kay Toto. Huwag kay Tulfo. Cyril Andres, same tayo na to. Dalawang magkasunod na admin, ayaw ko. Mamaril, good evening. Celso Mindanao, magandang gabi po. Okay, basta sa akin lang, pakiusap lang, kahit sino, basta bago. Kahit bago, basta huwag lang sa grupong Duterte at saka Marcos. Ay mga pariha lang po yan. Nagkukuntisan lang sa paramihan yan ng pinatay at dinakaw. Ganun lang po. Yung isa, suka. Yung isa, sinusuka. Pare-pare lang. Okay, Mamaril. Yes, go. Go, Bunyog. Music lover. Yes, Bro Sunny. Magandang gabi. Amy Calixto Lacoste Robiano.